gumugulo ang tiyan niya sa gulo. May nakita siyang tindahan ng prutas. Kukuha na sana siya ng saging na Uy, bata. Hindi libre ang tinda mo prutas. Wala ba mga magulang? Dapat bayaran mo ako ng pera. Oh, sige, marami talaga akong pera. Pero na sa bahay. sa sandaling iyon, ang ilong ni Pinocchio ay nagsimulang bumabay. Ang ilan ko. Ang nangyayari sa ilan ko. Ilan ko. Dahil nakita, ikot-ikot siyang tumakbo. Ay, hindi po. Huwag po magalit. Hindi ako bibili. Wala po kasi akong pera, sir. Nang sabihin ni Pinocchio ang totoo, bumalik ang ibilis o hinag nitong laki. Pero tumatakbo siya nang hindi ito namamalayan. Sa wakas, uminto siya sa harap ng bintana at nakita niya ang refleksyon sa salamin. Bumalik na ang ilan ko sa dati. Hinanap ni Master Geppetto ang kanyang anak sa bawat kalye hanggang sa magdilim. At nang magsimulang umulan, naghintay siya sa isang kanto, umaasa na sana matapos na ang paghahanap niya. Nasaan ka, Pinocchio? Mahal kong anak, saan ka na ba? Si Pinocchio sa kabilang